Stood in the barrel and I sin and shame, and nothing satisfying there I found. But to the blessed cross of Christ one day I came, where springs of living water deep abound. Drinking at the springs of living water, had been now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. How sweet the living water from the hills of God, it makes me glad and happy all the way. Now glory, grace, and blessing mark the path I trod, I'm shouting hallelujah every day. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh sinner, won't you come today to Calvary, a fountain there is flowing deep and wide. The Savior now invites you to the water free, where thirsty spirits can be satisfied. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Drinking at the springs of living water, happy now and my soul is satisfied. Drinking at the springs of living water, oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Oh wonderful and bountiful supply. Thank you so much, Deacon Larry Lumanog. Magandang gabi po, mga mahal na kapatid sa Panginoon at sa ating pong mga kaibigan. Sa bawat isa, nakasama na po natin ngayong gabing ito, dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Medyo nagkaroon po tayo ng problema sa ating pong net, kaya kami po ay naobligan na mag-cellphone po ngayon. Kaya ito po yung ating ginagawa pong pamamaraan every time na nagkakaroon po tayo ng problema sa aming pong Wi-Fi signal. Ang alam ko po, mukhang lahat yata ng naka-converge, affected ngayon. So kaya the show must go on. Amen? Tuloy-tuloy pa rin po tayo, and please understand na hindi po yung the usual setup ang ating pong magagawa. But what is important is the message of God. Amen? So kaya again, good evening everyone. Thank you so much sa inyo pong patuloy na pagsuporta dito po sa ating pong ministeryong ito. At umaasa po ako, mga minamahal, na ngayong gabi ito ay muli tayong tuturuan, pagpapalain po ng ating Panginoon. So, nais po nating batiin ang ating pong mga celebrants. Bago po ang ating pagbati, natutuwa lang po ako sa dalawang bata po na kung saan sila po ay talagang nakaabang lagi sa 6:30. Dahil ang inaabangan po nila ay ang Feasting on the Divine Verses online ministry. Kaya gusto ko pong i-shout out ngayon si Mikmik at saka si Chachin. So ito po ay ang pamilya po nila Brother Den, Sister Joy Mendoza. Nakakatuwa po itong mga batang ito. They are always excited sa ating pong Feasting on the Divine Verses. So ngayon po, nais din po natin batiin ang lahat ng mga birthday celebrants. Unahin ko na po ang ating mga magigiting na pastor. We praise the Lord sapagkat ngayong araw na ito ay nagse-celebrate ng birthday ang ating pong mahal na kaibigang pastor sa lugar po ng Australia, sa Sydney, Australia.
Walang iba kundi si Pastor Jonathan Medina. Happy birthday, Pastor! Isa sa amin pong malapit na kaibigan. Happy birthday! Ganon din po, nais nating batiin si Pastor Arnel Fernandez. Isa rin po sa ating kaibigan na talaga namang masigasig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pastor Arnel Fernandez, happy birthday po! Nais din po nating batiin si Danica Banyas. Happy birthday, Danica Banyas. At sa sa anniversary celebration, kanina parang may nabati pa ako at nakita ko po sa FB, pero nawala po sa isip ko. Hindi ko maalala kung sino po sila. Anyway, lahat ng celebrants ngayon, happy birthday, happy anniversary po. At nais nating batiin si Pastor Carlito at si Ma'am Day Balo. Happy birthday po, Pastor Carlito at saka si Ma'am Day Balo. Happy anniversary po sa inyo. Okay, so yan po ang ating pong mga celebrants. At muli po, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit po meron pong ginagawang panggambala ang dyablo, ang Diyos ay nagbibigay pa rin po sa atin ng kaparaanan upang tayo po ay makapagpatuloy. Kaya habang may pagkakataon, gamitin po natin ang bawat pagkakataon upang tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Panginoon. Sa mga kapatiran po natin, na talaga namang napaka-sigasig, napaka-eager na makapag-share, mag-watch party. Maraming salamat sa inyo at gusto ko rin pong batiin ang inyong mga ka-watch party. Binabati po natin ang lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon. Hindi lamang po ang mga kapatiran, kundi ang ating pong mga kamag-anak at mga kaibigan. At sa pagkakataong ito, nais ko po na tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang ating mahal na kaibigan, si Sister Christy at si Sister Norma Gatip, negative po ang result ng kanilang swab test. Amen for that. We are very happy. Nung malaman po naming negative, tuwang-tuwa po kami. Sapagkat ito po ay mga talagang very eager din po na lagi-lagi makasama po natin sa pag-aaralan ng salita ng Panginoon. Kaya nakikigala kami sa naging resulta ng inyong swab test. Now this time, manalangin po tayo. Patuloy po, hiling ko na samahan nyo kaming ipanalangin ang comfort sa mga naulila po ni Tatay Necesario Abacial at gayon din naman po ang pamilya Domo, lahat po ng mga nangungulila ngayon. Sige po, let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong gabing ito na kami muling makapagsasalo-salo sa iyo pong banal na salita. Lord, thank you so much for your grace. Thank you for your guidance, Heavenly Father. And please continue to work in our midst tonight. Ngayon po sa pagkakataong ito, alam po namin na talagang ang diablo po ay todo ang kanyang effort upang mahadlangan po ang iyong gawain. But we praise you, Heavenly Father, because we believe na dakila ka at mas makapangyarihan ka na nasa sa amin kaysa kay Satanas na nasa sanglibutan ito. Kaya dakilang Diyos, muli ko pong hinihiling na gamitin mo po ang iyong abang lingkod upang patuloy na makapagpahayag ng iyong mensahe na kung saan aabutin po kami sa amin pong spiritual na mga pangangailangan at maging ang amin pong mga mahal na kaibigan na kung saan dakilang Diyos sila po'y nakikisama sa mga aralang ito. Hiling po namin ang patuloy na pagpapala mo po sa bawat isa. O Diyos, hiling ko pong patuloy na ikaw ang siyang magbigay pansin sa amin pong kalagayan. Patuloy mo po kaming isustain, Panginoon, at naway makasurvive po kami sa amin pong laban na ito sa pandemic. Dakilang Diyos ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan, ang amin pong pinangahawakan na patuloy na tutulong po sa amin upang kami po ay makasurvive sa sitwasyong ito. Dakilang Diyos, hiling po namin ang patuloy na pag-aliw mo sa lahat ng naulila po ni Tatay Necesario. Nawa Panginoon, ikaw po ang siyang gumamit, lalo na po ng mga pagkakataong ipinapangaral ang iyong salita upang abutin po ang mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, nawa ikaw rin po ang siyang magbigay ng comfort sa pamilya Domo, sa kanila pong naging pangungulila, dakilang Diyos. Lord, thank you for the assurance that we have from your word. Thank you for your promise. And thank you, Heavenly Father, because we believe na mayroon pong pagbabangong muli, Panginoon. Salamat din po sapagkat naniniwala kami
na ang bawat isa po sa amin dakilang Diyos ay iyo pong pagpapalaing muli sa amin pong pagtitipon ngayon. Kaya Ama, aming dakilang Diyos, hiling po namin na ikaw ang siyang patuloy na magpala sa lahat ng mga meron pong mga daing at kahilingan, ang mga naapektuhan po sa trabaho, ang lahat po ng may mga negosyo, ganun din po ang lahat ng may mga karamdaman na nangangailangan ng kagalingan. O Diyos, sa iyo po namin patuloy na isinasamo ang lahat ng mga kapatirang ito. Dakilang Diyos, muli po, nais namin na ang amin pong darating na anibersaryo ay iyo pong pagpalain dakilang Panginoon. Maging encouragement, hindi lamang po sa mga members, kundi sa mga manggagawa mo, particularly ang mga naging bunga po ng ministeryo ng iyong abang lingkod. Lord, thank you so much because we believe na ang lahat ay biyaya mo lamang, kagandahang loob mo lamang, kaya wala po kaming may pagmamalaki, Panginoon. Kaya maging ngayong gabing ito, dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw ang siyang umabot sa amin pong mga pangangailangang espiritual. Thank you so much. Sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang gabing ito, dakilang Diyos, at hiling ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang aming maparangalan at mapapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayong gabing ito, tayo po ay makikinig ng special number. Ano po? So, at ang ating pong special number ay isa po sa masasabi natin talagang katatagan at katibayan po ng ministeryo ng Panginoon sa Living Water Baptist Church. And I am very happy sapagkat siya po ay talagang sa kabila ng kanilang naging sitwasyon, siya po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Hindi nga po lang natin siya mapapanood ngayon dahil nga po sa ganitong biglaang setup po natin, but still, I want you to be blessed sa pamagitan po ng kanyang awit. At kapag ka po naayos po ang ating pong magiging sitwasyon, gusto ko pong muli po mai-play po natin ang kanya pong napakagandang tanging bilang. Pakinggan po natin si Ma'am Alma. Troubles smile, just like a mountain you can climb. When you're discouraged, seems like you're falling all the time. When you're down and out, and you start to cry, that's the time to find a place to raise your hands and shout, my God is greater. Amen. Than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater. Wonderful, mighty King of kings. He holds forever in his hands. My God is greater. When others fail, when disillusionment sets in, when you're downhearted, feeling like you can never win, when it's all seems lost, is it worth the cost? That's the time to turn your mind and face the mighty cross. My God is greater than all these things. He's in control. He lifts my soul until my spirit sings. My God is greater. Wonderful, mighty King of kings. He holds forever in his hands. My God
you so much sa Atimaan, isa sa akin pong inspirasyon sa mga members po natin sa Living Water Baptist Church. Ang inyong pong pagpapatuloy ay nagiging motibasyon at encouragement po ng inyong pastor. May mga karagdagang prayer request po tayo at nais ko po sa magiging pagsisimula po natin para sa gabay din po ng Diyos sa mensahe, atin pong isama ang mga panalangin kahilingan ito. Si Sister Rose Lacanlale, pakipanalangin po natin ang pagsasaayos ng Diyos ng kanyang pong passport. Si Bishop Andaya, ang patuloy na kalakasan na ipagkaloob ng Panginoon sa kanya. At gayon din naman si Rose Bakay na siya po ay laging panatagin at bigyang kalakasan ng Panginoon. At yung ilan pa po sa mga naidagdag na prayer request po. Si Ma'am Ningning po, ipag-pray po natin na siya po ay pagalingin ng Panginoon. Ito po ang butihing may bahay ng isa po sa ating pinagpipitagan, si Dr. Ferdinand Barasigan. So sige po, sa ating magiging pagtalakay ngayon at pagsisimula ngayon, itiwala po natin sa Diyos ang mensahe at nais ko pa rin pong isama ang mga karagdagang prayer request na ito. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang special number na nagpapaalala ng aming Diyos ay dakila. Lord, sa pagkakataong ito, bago po ang aming pagtalakay, nais po naming hilingin din po sa iyo ang ilan sa mga prayer request pa. Katulad po ng aming pong kahilingan para po sa passport ni Sister Rose Lacanlale, Panginoon, na nawa ito po sa iyong kabutihang loob ay maisaayos, dakilang Diyos. Ganon din po, nais naming hilingin ang kagalingan po ni Ma'am Ningning Marasigan, Panginoon. Naniniwala po kami na ang iyong biyaya'y sapat upang siya po ay gumaling kaagad, Panginoon. Ganon din po si Bishop Andaya, patuloy mo siyang palakasin, bigyan ng maayos na kalusugan, at patuloy na magamit, Panginoon, sa iyo pong gawain. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang patuloy na kalakasan po at recovery para kay Ma'am Alma Cadena, Panginoon. Thank you for the courage na binibigay mo po sa kanya. And Lord, we pray that you will continue to heal her, O God. I-comfort mo po ang kanyang mangmang sa buhay, sa kanya pong battle ngayon. But we are very positive, Lord, na ikaw po ang gagamit sa kanyang kalagayang ito upang maging patotoo at maging kalakasan ng iba. O Diyos, ang aming pong talakayin ngayong gabi, pagpalain mo rin po at nawa ito po ay magbigay ng liwanag po sa bawat isa sa amin. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, this time, ang tatalakayin po natin ay masusumpungan po natin sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Ito po ay ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang pinakalaman po nito ay ang kanyang concern, ang kanyang challenge, ang kanyang counsel, at ang kanyang caution. Ano po? So ito po ang laman ng 2 Timothy chapter 3, mga minamahal. This is an alarm. Ano po? Ito ay isang masasabi po nating pagbibigay, babala, pagbibigay, paalala po kay Timoteo patungkol po sa mga huling araw. So kaya ang ating pong message ngayong gabi ay pinamagatan ko pong be cautious, these days are perilous. Okay? Be cautious, these days are perilous. So maging maingat po tayo sapagkat ang mga araw na ito, sa tukoy po ni Apostol Pablo, ang mga huling araw na ito ay masasabi po nating mapanganib. Again, 2 Timothy chapter 3. Babasahin ko po the whole chapter and please listen as I read our text tonight. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds,
reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang sulat na ito ni Apostol Pablo, mga minamahal, ay sulat na kadadamahan po natin ang kanyang concern, yung kanyang pagmamalasakit. Ano po, hindi lamang kay Timoteo, kundi maging ang kanyang mga pinagmiministeryohan. Ito po ay hamon patungkol sa katotohanan ng mga huling araw na ito, ayon sa sinasabi po ni Apostol Pablo. And at the same time, obviously, meron pong payo. Okay? Meron pong malinaw na payo si Apostol Pablo sa kanyang anak na si Timoteo. Kaya nga ang pinakasentro po ng 2 Timothy chapter 3, mga minamahal, ay ang tinatawag nating caution. Ano po? Yung kung paano po sinasabi ni Apostol Pablo na maging maingat, mga minamahal. Ito po ang sabi ng verse number 1. This know also that in the last days, perilous time shall come. Ang simple pong ibig sabihin ng perilous, ito po ay mapanganib. Panahong mapanganib. So, kung babalikan po natin nung panahon na ito po ay isulat ni Apostle Paul, sa ating pong panahon ngayon, lumalabas na ang manifestations po nito ay kitang-kita na ng napakarami po sa atin. Okay? For emphasis purpose. Tingnan nyo po, kung hindi pa natin ito nakikita sa ating pong presenting panahon. May mga ilan po kasi na sa kanila pong kapilosopuhan, sinasabi nila, noong ko pa naririnig yung huling araw na yan, yung mga huling araw na yan, bakit hanggang ngayon nahandoon pa rin tayo sa usapin ng mga huling araw? And because of that, it seems na hindi po naniniwala ang marami, sapagkat noon pa raw po ang patungkol sa mga huling araw na ito. Well, ang hindi po naiintindihan ng mga typical na tao na hindi po partikular sa aral ng salita ng Diyos, pagka ang Biblia po ay nagsasalita patungkol sa panahon ng Diyos, siya panahon ng tao. Ang isang magandang halimbawa po dito ay yung pong isinulat po ni Apostol Pedro. Okay, just for you to have an idea, para nang sa ganun po, yung ilang mga pilosopo na kung saan po, parang dahil po doon sa literally, itinetake nila yung word and then ang kanilang mindset is sa timetable ng tao, kaya ang nangyayari ngayon, parang sa kanila, noon pa yan bakit hindi pa nangyari, bakit hindi pa naganap? Well, siguro po makakatulong sa inyo kung babasahin po natin yung ikalawang sulat po ni Apostol Pedro, na dito po, ang pinaka tinukoy din po dito ni Apostle Peter, yung mga nagsasabi po na hindi naman totoo yung kanyang pagbabalik, hindi totoo yung kanyang pagdating, sapagkat yan po ay hayag na sa obserbasyon po nila, hindi raw po talaga nangyayari. Sige, pakinggan po natin. Sa 2 Peter chapter 3, verse number 1, This second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I steer your pure minds by way of remembrance, that ye be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Verse number 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since
the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So, ang gusto ko lang pong ipakita rito, kahit nung panahon pa lang po nila, dahil nga sa usapan na naririnig po nila ang aral patungkol sa mga huling araw, ang sabi po nila, malinaw. Na ang sabi po sa verse number 4, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, ang sabi po, all things continue as they were from the beginning of the creation. Saan po yan itinutungtong? Doon daw po sa mga scoffers, na ang sabi raw po, nasaan? Yung pong sinasabing last days na yan. So, akin pong nais bigyan ng emphasis ang verse number 8. 2 Peter chapter 3 and verse number 8. But beloved, be not ignorant of this one thing. Ano po yan? That one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So this is actually a very clear verse na nagpapakita na sa usaping panahon, ang Diyos ay hindi po sakop ng panahon ng tao. Ang ating Panginoon Diyos ay umiiral sa Kanya pong panahon. At ang ating pong pinag-uusapang last days, hindi po sa timetable ng tao, kundi sa panahon ng Panginoon. At ang sabi po ni Apostle Paul, nung ito po ay kanyang isulat, malinaw na malinaw po, this know also that in the last days, perilous time shall come. Actually po, sa unang sulat pa lang ni Apostol Pablo, nagbigay na po siya ng ganitong masasabi nating babala at ng pagtalakay. Ano po? In 1 Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 4 verse number 1, ang sabi po ni Apostle Paul sa unang sulat po niya kay Timoteo, sa chapter 4 ng 1 Timothy verse number 1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith. So yung pong latter times na sinasabi po ni Apostle Paul sa unang sulat niya kay Timoteo, ito po yung perilous times na sinasabi po niya sa kanyang ikalawang panulat. And I want all of you to be observant of this very important truth. Ano po? Ang sabi po again ng ating teksto, this know also that in the last days, perilous time shall come. And then please, pansinin po natin ang mga susunod na talata. For men shall be lovers of their own selves. Hindi ba totoo? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So mga kapatid, mga minamahal, dito pa lang po sa unang bahagi ng 2 Timothy chapter 3, maliwanag po na nung panahong isulat ni Apostol Pablo ito patungkol sa panganib ng mga huling araw, the manifestation, ako naniniwala na aayon kayo sa akin, obviously, nasa panahon na po natin ngayon. So kaya ang akin pong tinatayuan, tayo po'y nasasakupan ng mga huling araw. Okay? Sa usaping panahon ng ating Panginoon Diyos. Na tayo raw po ay nasa mga huling panahon na po. At ito po'y tinukoy na mapanganib na panahon. Perilous times. Kaya nga ang concern ko po, paalalahanan po ang bawat isa po sa atin na tayo po'y maging cautious. Ano po? Tayo po'y maging cautious because obviously, nasa mga huling araw po tayo. Kaya nga ang title natin, Be Cautious, These Days Are Perilous. Okay? Ilang bagay po ang gusto kong talakayin po natin. Number 1, the time given must not be consumed. Yung natitirang panahon, yung ibinigay na panahon po sa atin, wag po naman nating sayangin po ito. Wag po itong mabaliwala, mga minamahal. Wag po itong masayang, maaksaya. So mga kapatid, mga minamahal, I believe the reason why in the Bible may mga ganitong paalala upang ang bawat isa po sa atin ay medyo i-alarma. Ano po? Sapagkat marami pong mga tao libang na libang sa panahon ito na kung saan yung pong characteristics ng mga tao sa huling araw, hayag na hayag, at ito po mga kapatid ay tanggap na tanggap ng napakarami.
So kaya for me, especially ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano, huwag naman po nating hayaan na ang ibinigay na panahon ay masayang po, mga kapatid. Ito po'y mapasawalang halaga at hindi maging makabuluhan. So sa usaping pangkalahatan, lahat ng tao po ay dapat ma-realize na ito pong ibinigay na panahon ay dapat magamit po natin ng tama at ang mensahe po natin ay dapat magpaalala, kaibigan, ang panahon ay lumilipas. Okay? At ang kapahayagan ng mga huling araw ng nalalapit na wakas ay kitang-kita sa ating pong panahon. Ito po'y dapat maging kalabit po sa atin. Ito po'y dapat maging paalala po sa atin na tayo po ay magbigay na ng pagpapahalaga sa mga bagay na dapat pinapahalagahan po natin. At sa usapin po ng mga bagay na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga, higit sa kung ano paman, ang pinakamahalagang bagay na dapat pansinin po natin sa hindi natin masabi kung hanggang kailang panahon na lang po tayo sa mundong ito ay ang ating pong kaligtasan. Ang isang bagay na hindi dapat natin pong hindi mabigyang panahon, pagpapahalaga at pansin ay ang ating pong kaligtasan. Mga kaibigan, nawa, imbis na makita po natin ang makulit na pangangaral, sana po makita po natin ang kahalagahan ng ipinapangaral. Kaligtasan at kaligtasan. Why? Sapagkat ang Biblia mismo ang nagdiin po kung gaano kahalaga sa buhay ng tao ang kanyang kaligtasan. By the way, let me clarify to you na ang kaligtasang sinasabi ko po sa inyo ay hindi po kaligtasan sa COVID-19. Hindi po kaligtasan sa pandemic na ito. Hindi po kaligtasan sa anumang karamdaman. Ang kaligtasang sinasabi ko po sa inyo ay hindi po kaligtasan sa usapin ng aksidente lamang. Ang kaligtasang sinasabi ko po sa inyo ay kaligtasan mula po sa tiyak na kapahamakan sa impyerno at doon po sa katiyakan ng langit na tanging Panginoon lamang ang makapagbibigay po sa atin. Ngayong gabing ito, sana po yun ang inyong makita na kaya paulit-ulit na ipinapangaral po ang mensahe ng kaligtasan sapagkat yan po ang pinaka-concern ng ating pong Panginoon Diyos. The reason why God gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Salvation is the main reason why the Lord Jesus Christ came to earth. Kaligtasan po ng ating kaluluwa. And the Bible says in Mark chapter 8, verse 36 and verse number 37, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? For what man shall give in exchange for his soul?" I am telling you tonight, my friend, na kung meron kang dapat unang pahalagahan, hindi po ang mga bagay sa mundong ito. Ito po ay ang mga bagay na lilipas. Ang kailangan po nating pahalagahan ay ang katiyakan po ng ating kaligtasan. Amen? Are you saved tonight? Sinabi po ni Pablo na mapanganib ang mga panahong ito. Pero ano man ang panganib ng panahong ito, kung ikaw ay ligtas na, o ikaw ay tiyak na ng kaligtasan, mga kapatid, para sa akin po, yun ang pinaka mahalagang bagay na magagawa po natin sa mapanganib na panahong ito. Be cautious. These days are perilous. Ang mga tao po, lalo't lalong sumasama. Ang mga tao po, lalo't lalong hatak ng kalayawan at ng kamunduhan. Ang linaw-linaw po, dito po sa akin pong inulit na basahin po sa inyo, yan po'y hayag na makikita natin kung paano ang mga tao po may bigin sa sarili, na ang mga tao po'y sakim, mga masasabi nating mayayabang, palalo, mga mamumusong, masuwayin sa magulang, okay, kawalan ng pasasalamat, okay, kawalan ng kabanalan, masasabi po nating walang likas na pag-ibig, truth breakers, mga false accusers, incontinent peers, at mga despisers of those that are good. May mga hindi nga natin mapaniwalaan, di po ba? Na kayang gawin ng napakaraming tao. So, pero ito po ang katunayan. So, kaya para sa akin po, yung pong natitirang panahon sa atin, huwag na nating sayangin. Di po ba? The time given must not be consumed. Yung pong ibinigay na panahon sa bawat isa sa atin, huwag nating hayaan na ito po ay masayang, mga minamahal.
Kaya nakakalungkot isipin na ang haba-haba nga ng naging buhay mo sa lupa, pero natapos ang buhay nang wala ka pa rin katiyakan ng kaligtasan. Nakakalungkot isipin na napakayaman mo nga na nabuhay sa lupa, pero nung namatay ka naman, wala ka namang katiyakan ng kaligtasan. So ang ibig ko pong sabihin, pwede namang nabuhay tayo ng mahaba na nasecure natin ang ating kaligtasan. Pwede naman pong mabuhay tayo ng mayaman na masecure pa rin natin ang ating kaligtasan. Pwede namang mabuhay po tayo na nag-e-enjoy sa mga bagay dito po sa lupa na meron pong kasiguruhan na kung mawala tayo sa lupa, may katiyakan po tayo ng kaligtasan. So, ngayong gabing ito, titiyakin ko po sa inyo na kung merong isang kasisisising bagay na po pwede mangyari sa lahat ng tao mabubuhay sa lupa, ito po ay ang matapos ang buhay niya sa lupa na hindi niya na-secure ang kanyang kaligtasan. Mga kapatid, mga kaibigan, habang may panahon pa, at ang paalala ko po sa inyo, hindi na magtatagal pa, sapagkat obviously, the manifestations ng sinasabi pong mapanganib na panahon sa turo ni Apostol Pablo ay kitang-kita na po sa ating pong panahon ngayon. Okay? So mga kapatid, mga kaibigan, the time given must not be consumed. Second, dahil po tayo po ay nandito na sa mapanganib na panahon, kailangan po nating maging maingat. At sa ating pong pangalawang puntos, paalala po ito sa mga nagsasabing mananampalataya na po tayo. If you are claiming tonight that you are a believer, ikaw ay mananampalataya, dapat po ito ang maging paalala po sa atin, that the testimony of God's people must not be confusing. Yung pong ating pong patotoo bilang nasa Panginoon, huwag po sana tayong maging dahilan para ma-confuse ang mga tao sa paligid natin. Let me remind every believer tonight, according to our Lord Jesus Christ, believers are the light of this world. And the idea is the reflection of our Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is the true light. And we are the reflection of the true light. That is the message of our Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 5 and verse number 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Tayo raw pong mga Kristiyano, ikaw na nagsasabing ligtas ka, ikaw na nagsasabing nanampalataya ka sa Panginoon, ikaw ang gusto kong tukuyin ngayon. Na sa mapanganib na panahon ito, ang pinakadelikado, yung mga patotoo ng mga nasa Panginoon ay maging kalito-lito sa mga nakakakita. Okay? Kasi kung unbeliever po ang maging lovers of their own selves, kung yung unbeliever po ang maging covetous, kung ang mga unbeliever po ang kakakitaan po natin, nito pong sinasabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3, sila yung mga masuwayin sa magulang, mga mapagpalalo, mapagmalaki. Di ba? Yun po ang sinasabi po dito, mga masasabi nating mga maibigin sa salapi. Kung mga unbeliever po yan, yun po, masasabi po nating medyo hindi nakapagtataka yun Ang nakapagtataka po, Kristiyano na, ang sabi niya, Kristiyano siya, pero masuwayin sa magulang. Ang sabi niya, Kristiyano siya, pero maibigin sa mga bagay ng mundong ito. Makasanglibutan, nakayakap dito sa mundo, enjoy na enjoy sa mga bagay ng mundo. Yun po, mga minamahal, yung mga maibigin sa sarili, maibigin sa mga bagay ng sanglibutan ito, at ang sabi nga po, mga minamahal, traitors, heady, high-minded, listen to this, lovers of pleasures more than lovers of God. Nasaan na kaya yung ibang mga Kristiyanong, sinasabi po nilang Kristiyano sila, ngayon pong tayo'y nag-aaral ng salita ng Diyos? Nasaan na kaya ang mga members, sa kalagayan po na hindi po nakasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Ano kaya ang ginagawa ng karamihan ng mga nagsasabing Kristiyano sa panahong ito ng pandemic? Okay? So ito po yung panahon na dapat mas maging malapit tayo sa Diyos. Pero sa panganib ng huling araw, kahit mga Kristiyano, hahatakin po palayo sa Diyos. Okay? Ililihis po tayo.
yung attention po natin. Kaya mga minamahal, it is very, very important for all the believers to learn this message because these days, according to Apostle Paul, ito po'y perilous times. So we need to be cautious, mga minamahal. Kailangan po nating maging maingat. Uulitin ko po, the time given must not be consumed. Second, the testimony of God's people must not be confusing. Huwag niyo namang hayaan po na ikaw na nagsasabing Kristiyano, malito yung mga nakakakita sa iyo. Kristiyano to eh. Bakit mas mukhang makasanglibutan pa sa akin? Kristiyano to eh. Pero bakit kasama ko sa bisyo? Kristiyano to eh. Bakit enjoy na enjoy sa sugalan? Kristiyano to eh. Bakit napaka-chismoso at chismosa pa rin? Kristiyano to eh. Bakit matanimin pa rin ang sama ng loob? Kristiyano ito eh. Bakit enjoy na enjoy sa kamunduhan? Kristiyano ba talaga? The testimony of God's people must not be confusing, mga minamahal. Delikado nga po eh. Bakit? Kasi may mga hindi tunay eh. Pero minsan, sila pa yung merong anyo ng kabanalan. So kaya for me, ang bawat isa po sa atin ay dapat magkaroon ng pagsusuri. Hindi kailangan maghatulan po tayo sa isa't isa. Hindi kailangan pong i-judge natin ang isa't isa. No. Tayo mismo. Examine po natin ang sarili natin. Because, again, sinasabi po ng Bible, pag totoong Kristiyano, dapat iba ang buhay niya sa mga hindi mananampalataya. Pero sa panganib ng panahon ito, kahit mga mananampalataya, ay po pwede po na maging katulad ng mga sinasabi po dito ni Apostol Pablo. Panganib ng mga huling panahon. Kaya natutuwa po ako na marami po tayong mga mananampalataya na hindi po nagsasawa sa gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, ako po'y palatanong sa ilang mga nakakausap ko. Okay ba talaga to na gabi-gabi tayong nag-aaral? Hindi kaya nagsasawa na yung mga tao sa akin? Masyado na pong bantad sila sa akin? Well, sa mga nakausap ko naman po, wala pang nagsasabi. Kung sakali man, i-comment nyo na lang po ngayon. Pero ang point ko po, kaya ko po ginagawa ito, believing na ito po'y nakatutulong at blessing po talaga sa inyo. Wala naman po talaga akong ibang intention. My intention is actually to meet the spiritual needs of the people of God, especially sa panahong ito ng pandemic. At syempre po, kahit walang pandemic, sa panahong ito na mapanganib. Ano po ba ang po pwede nating panapat sa lahat ng ito? Di syempre po, salita ng Panginoon. At dito po, medyo po pwede na tayong magsuri. Halimbawa lang po, napakagandang bagay sa buhay po natin if we are really enjoying this Bible sharing. Ito pong feasting on the divine verses. Yung iba po siguro, kapag niyaya nyo sa kung ano-anong pista, talagang baka sumama po sa inyo. Ito po, pista sa salita ng Diyos. Ang ibig sabihin nito, yun talagang salo-salo sa salita ng Diyos. Sino po aasahan natin na mag-e-enjoy dito? Di siyempre po, yung mga tunay na sa Panginoon. Amen? But the sad truth is that because of these perilous times, mga minamahal, even Christians, nahahatak po at natatangay ng mga bagay ng mundong ito. Kaya pag iniisip ko po yung ginagawa ng mga nagtuturo ng mga bata, sabi ko, grabe no, sa iba kasi corny yan eh. Sa iba kasi parang, ano pa naman yan? Sorry sa term ha, yun sa iba, napakabakya naman itong mga ito. Di ba? Pag nakikita ko po yung mga young people natin, na talagang hindi po naaasiwa, na talagang umakto para sa pagganap sa ministeryo, talagang nabibless po ako, mga minamahal. At tayo po, sa buhay po natin, mga nagse-service na po tayo sa mga churches natin, pero heto po tayo. So, good indication, it means na nasa tamang direksyon po tayo. Pero nasa delikadong direksyon po tayo, mga minamahal, kung ikaw na nagsasabing Kristiyano na, pero ang nakikitang karakteristik po sa iyo ay ang katulad ng sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang paalala at babalang ito. Mga minamahal, the testimony of God's people must not be confusing. Okay, number 3. Dito po sa perilous times na ito, kailangan natin maging maingat. And the truth of the gospel must not be contaminated. Yung katotohanan ng ebanghelyo, di po ba? So, the truth of the gospel must not be contaminated.
Alam nyo, may sinabi po dito si Apostle Paul. Pansinin nyo po ang sabi ng verse number 5. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. For of this sort are they which creep into houses and lead captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts, ever learning and ever able to come to the knowledge of the truth. Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. Mga kapatid, kung kayo po ay naging observant sa kung ano po ang nagiging trend sa bawat panahon, mula nung naisulat ito ni Apostol Pablo hanggang sa ating pong panahon ngayon, nagpasukan na po ang kung ano-anong mga ebanghelyo. Actually po, doon pa lang sa kanyang mga church epistle, sa kanyang mga sulat sa mga masasabi po nating iglesia, makikita nyo po that he is always giving warning to the believers concerning doon sa mga nagpapasok ng another gospel, particularly in the book of Galatians, di po ba? Doon po ang sinasabi po niya, pag may nag-introduce sa inyo ng another gospel. Ano po ba ang mga another gospel? Halimbawa, yung prosperity gospel, another gospel po yan. Diba? Yung pong masasabi po nating social gospel, diba? Another gospel po yan. Alam nyo, ang delikado sa panahon natin ngayon, yung anyo, nandun yung kabanalan. Yung anyo, parang nasa katotohanan. Yung anyo, sapagkat may Biblia, nakabihis ng maayos, pero mga kapatid, ang sabi po, but denying the power thereof, from such turn away. Yun daw po yung mga bagay na dapat pakaingatan po natin. Di po ba? Kaya nga, sana po, maging maingat din po tayo sa pakikinig, mga minamahal. Sapagkat ang isa sa panganib ng panahon ito, may mag-i-introduce po sa atin ng kung ano-anong ebanghelyo. Alam nyo po, ang tao, ang ebanghelyo dapat maglapit sa ating Panginoong Jesucristo, sa tao. Alam nyo po ba ang ginagawa po ngayon ng maraming may anyo ng kabanalan? Nilalapit po doon sa sistema Di po ba? O kailangan para ma-attract ang mga kabataan, ganito ang gawin natin. O kailangan para marami tayong pagalingin natin ang lahat ng mga uri ng karamdaman. Kailangan ganito ang gawin natin. I-adapt natin to, i-adapt natin ito. Mga kapatid, alam niyo po ang tunay na paglalapit ng kaluluwa, walang ibang attraction kundi ang ating Panginoon. Amen? So dapat gospel talaga. Ito po yung gospel. Wala pong ibang gospel. There is only one gospel para sa kaligtasan ng tao. And that gospel, recorded po ito sa 1 Corinthians chapter 15. Sige po, 1 Corinthians chapter 15. Kaya po, bagamat ang ibig sabihin po ng gospel ay mabuting balita, at siyempre po ang Biblia ay mabuting balita, pero doon po sa specific na gospel for our salvation, it is actually about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 1. Si Apostle Paul ang nagsabi po nito, Moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which ye also ye have received, and wherein ye stand. Anong sabi ng verse number 2? By which also ye are saved. So ito yung ebanghelyong nakapagliligtas. Very consistent po si Apostle Paul dyan. In Romans chapter 1 verse number 16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. At pagka salvation, mga kapatid, dapat clear yung idea po natin sa teaching ng Bible sa salvation. Ang sabi po niya, again, 1 Corinthians 15, verse number 2, By which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Mga kapatid, mga kaibigan, ang ebanghelyo po ay ikaliligtas. Ito po ang ating ikaliligtas kung ating pong pananampalatayanan. At ang mangyayari lang po, magiging problema lang kung nanampalataya ka ng walang kabuluhan, meaning hindi tunay. Sa verse number 3, For I delivered unto you first of all that which I also received, and how that Christ died for our sins according to the Scripture, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Mga kapatid, yan po ang napakalinaw na ebanghelyo na dala-dala ni Apostol Pablo. Pero sa panahon po natin ngayon,
In fact, yung born again nga po ang akala po ng iba, ang born again, sekta o samahan Diba? O ikaw ba'y kasapi sa born again? Ikaw ba'y... So, yung thinking po nila sa born again, parang pagsapi sa isang kalipunan. Alam nyo po, pag inaral nyo po sa Bible, ang born again po, hindi sekta, hindi kalipunan. Ang born again po ay karanasan sa ating Panginoong Jesucristo. Na katulad po ng makikita natin sa John chapter 3 ng isang religious person na walang iba kundi si Nicodemus, ruler of the Jews. Matapos makakita ng mahimalang gawa ng ating Panginoon, ang sabi po, gabi, pinuntahan niya ang ating Panginoon at tinanong niya, sabi niya, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do this miracle which thou doest except God be with him. Pero anong mensahe ni Jesus sa kanya? Jesus answered unto him and said unto him, Verily, verily, I said unto thee, except a man be born again. Hindi sinabing except a man will join, di ba? So hindi po kasi pagsapi ito sa grupo. Ang born again po ay ang karanasan mo sa pamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sana po, tama po yung gospel na ating pong pinaniniwalaan. Sana po hindi contaminated gospel ang ating pong tinanggap. Sana po pure gospel ang ating tinanggap. Amen? Yung po, pure gospel, powerful gospel. Yan po ang itinuturo ng Bible. Hindi na kailangan tawaging full. Kasi nga po, pag sinabi mong gospel, automatic po yun. Kasi alisin mo ang isa, hindi na po gospel yan. Kaya naniniwala ko na ang bawat isa po dapat maging particular na hindi po pwede na porki kapareho ng barong, porki may hawak ng Biblia, lagi ko nga pong sinasabi, hindi naman po lahat ng may hawak ng baril, pulis, hindi po ba? Pulis ang ginagamit po, pulis, baril po ang ginagamit ng pulis upang ipagtanggol ang katarungan, hindi po ba? Pero baril din po ang ginagamit ng mga sindikato sa paggawa ng kasamaan. So ano pong punto ko? Bible po ang ginagamit ng mga tunay na tagapangaral. Pero alam nyo po kung bakit delikado po tayo sa panahon ngayon, sapagkat Bible din po ang ginagamit ng mga naglilihis sa aral. So kaya dapat makita po natin ang kahalagahan na tayo po'y maging maingat sapagkat ang ebanghelyo po ay hindi dapat makontaminate. Amen? So, nakakatatlo na po tayo. The time given must not be consumed. Okay? The testimony of God's people must not be, mga kapatid, confusing. And then thirdly, the truth of the gospel must not be contaminated. Okay? Ang ating pong nais talakayin sa panghuling puntos po natin, the teaching of God's words must not be corrupted. Okay? So, the teaching of God's words must not be corrupted. Yan po ang sinasabi po rito sa ating teksto. Pansinin niyo po, mga minamahal. Verse number 7. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now, as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as there also was. Minsan po, ang batayan ng iba, bakit sa inyo kakaunti? Pero yung mga nakikita namin, ang dami-dami po nila. Alam nyo po, ang ating batayan, hindi po dami at kaunti. Diba? Hindi po yung bilang ang ating batayan. Kasi, kung Biblia po ang ating pagpaparoonan at gagawing batayan, maliwanag po na ang pinag-uusapan po kung nasaan ang katotohanan. Kasi kung ang pag-uusapan po dami, sabi pa nga po ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 7, napakalapad daw po ng pintuan tungo sa kapahamakan at marami ang umaattend doon, nakakasumpong doon. Di po ba? So, kasi meron pong iba't ibang kaparaanan po ang tao Pero sa akin po, dumami kami o hindi, basta mananatili po ako na ipapangaral ko po is the truth and nothing but the truth. Kaya ang prayer ko, so help me God. Amen? Tulungan niyo po ako, Panginoon, na manatili po na katotohanan at pawang katotohanan lamang ang ipapangaral. For me,
My commitment is to preach nothing but the Word of God. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived." Ano ang sabi po niya? Ano ang counsel niya? Ano po ang turo niya kay Timoteo? Verse number 14, "But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, perfect, truly furnished unto all good works." Verse number 1, "I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom." Verse number 2, "Preach the word. Be instant, in season, out of season, reproof, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine." Isa sa bagay na isinisecure at sinasabi po ni Pablo kay Timothy, manatili ka sa salita ng Diyos. Manatili ka sa aral ng Diyos, sa aral ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, aanuhin ko po ang maraming tagasunod. Aanuhin po natin ang maraming miyembro kung hindi naman po salita ng Diyos ang sentro. So napakaganda po na ang tao ay talagang nakasentro sa salita ng Panginoon. So, the teaching of God's words must not be corrupted. Hindi dapat mahaluan ito. Hindi dapat masira po ito. Mga kapatid, ito ay ikinukonsider po na masasabi nating Word of God. Ito ang doktrina po natin. Ito po ang ating pong lakad, mga minamahal. Ito ang ating pinangahawakan. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa kanya, pag ikaw nanindigan, pag nabuhay ka sa salita ng Diyos, pag nabuhay ka sa kabanalan, ipe-persecute ka. Bakit? Yan po ang kapahayagan ng mapanganib ng mga huling araw. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, be cautious. These days are perilous. Ang mga tao po'y maibigin sa sarili. Ang mga tao po ay may anyo ng kabanalan, pero tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Ang mga tao po ay lovers of pleasures more than lovers of God. Mga mapagpaimbabaw, mga masasabi nating sakim. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo na panganib ng panahong ito. At ang mas malalim na panganib po ay ang paglayo ng tao sa tamang pananampalataya, that some shall depart from the faith. Kaya nga, napakaganda na tayo po'y napapaalalahanan sa ating pong mga ginagawang pag-aaralan. Amen? So again, be cautious. Be cautious, mga minamahal. These days are perilous. Baka mamaya, kasama na po tayo sa nahihila ng mundong ito. Baka mamaya, sa kapahayagan po ng mga huling araw na ito, tayo po yung isa sa masasabi nating katunayan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang panahon po ay hindi na mahaba. Any moment, mga minamahal, maring bumalik na po ang ating Panginoon. Any moment po. Sapagkat alam natin na siya'y umiiral sa kanyang panahon. Ang ating lang pong nais na isecure ng bawat nakikinig ngayon. Sana po wag masayang ang ibinigay na panahon po sa atin. The time given must not be consumed, must not be wasted. Wag niyo pong hayaan na makalipas ang mga panahon at mangyari na po ang kaganapan ng kaduluhan nito pong panahong ito nang wala pa rin tayong katiyakan ng kaligtasan. Kaibigan, hindi mo ba napapansin na talagang ang Diyos ang gumawa ng paraan upang ikaw ay abutin ng feasting on the divine verses, upang ikaw ay abutin ng relative mo na nag-watch party para makasama ka, na ikaw ay abutin ng mahal mo sa buhay,
na ikaw ay i-inform at invite na makinig sa ating every 6:30 Bible sharing. Yan po ay kaparaanan ng Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na ang mapanganib na panahong ito ay masasabi po nating maging talagang masayang na panahon para sa iyo. Let us consider na yung binigay na panahon ay dapat po nating tiyakin ang ating kaligtasan. Any moment, mamamatay po ang tao. Any moment, babalik ang Panginoon. Darating na po ang wakas ng lupa. Ang kailangan po natin, matiyak ang ating kaligtasan. Mga Kristiyano, the testimony of God's people must not be confusing. Kung talagang Kristiyano tayo, ipakita natin kung ano dapat ang mga tunay na Kristiyano. Be careful sa ating pong mga testimony. Sana po tayo ay maging mabuting patotoo na makikita nila ang kapahayagan ng Diyos sa buhay po natin. And then the truth of the gospel must not be contaminated. Ating pong palaganapin ang tunay na ebanghelyo upang hindi po kung ano-anong ebanghelyo ang naririnig po ng mga tao. Tayo po ang dapat mas maging masipag sa pagpapalaganap nito. At mga kapatid, the teaching of God's words must not be corrupted. Let us continue. Mga kapatid, tayo po'y magpatuloy, manatili sa salita ng Panginoon. Ano man ang mangyari, huwag tayong lilihi sa kanyang salita. Ito po ang dapat maging preaching natin. Ito po ang dapat maging practice natin. Amen? So ito po ang dapat nating pahalagahan, ang salita ng Panginoon. Ito ang nakikita kong the best way na tayo po ay makapag-ingat sa mapanganib na panahong ito. Again, be cautious. These days are perilous. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa naging gabay mo sa amin. Salamat po sa iyong maliwanag na salita. Salamat po, Panginoon, sa pagmamalasakit, sa pagmamahal at pagpapahalaga. Nawa sa amin pong tinalakay ngayong gabing ito, marami po ang napaalalahanan. Maging ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, na nawa ang maramdaman po nila, hindi po ang ideya ng pagpapasapi sa kung anumang relihiyon. Ang maramdaman po nila ay ang pagpapahalaga at pagmamahal sapagkat ang kaluluwa ng tao ay mahal sa Panginoon at ang katubusan nito dakilang Diyos. Kaya patuloy ka pong magligtas ng mahalagang kaluluwa, Panginoon. Nawa ang paalalang ito tungkol sa mapanganib na panahon ay magdala po sa amin sa kaisipan na ang ibinigay na panahon sa amin ay hindi dapat mabaliwala. Hindi dapat masayang, dakilang Diyos, at matapon lamang. Dakilang Diyos, nawa magligtas ka po ng mahalagang kaluluwa. Isinasamo ko po sa iyo, Panginoon, na gamitin mo po ang ministeryong ito para abutin po ang mga kababayan, ang mga kaibigan, ang mga relatives po namin. For them to realize, O God, that salvation is through our Lord Jesus Christ only. Lord, thank you so much for giving me this privilege na makapagministeryo at makapagpalaganap ng iyong salita. Panginoon, nawa nahamon din po ang bawat mananampalataya na ang aming patotoo bilang mga Kristiyano ay dapat hindi maging kalituhan sa mga nakatingin po sa amin. Nawa kami po'y maging malinaw na liham, dakilang Diyos, na mababasang maliwanag ng mga nakapaligid sa amin. Nawa kami po'y maging refleksyon ng iyong liwanag, dakilang Diyos, at ang mga tao'y magbigay ng kapurihan at kalwalatian sa iyo. Nawa, Panginoon, ang Ebanghelyo po ay patuloy na maingatan, Panginoon. At ang iyong salita ay amin pong panatilihan at amin pong panindigan. Thank you so much. Nawa, muli po ngayong gabing ito, na parangalan ka namin. Nawa, naluwalhati ka namin, Panginoon. At ang bawat isa sa amin, nawa, naaralan at natuto. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa aming lahat, O Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Praise the Lord. Sapagkat kahit po nagkaroon ng konting problema po, in fact hanggang ngayon, medyo may problema po kami, but praise the Lord, nagawan po natin ang paraan na nakapag-accomplish pa rin po tayo ngayong gabing ito. Sapagkat alam ng Diyos na tayo po ay uhaw sa kanyang salita. At sinabi po niya na mapapalad ang nauuhaw at nagugutom sa katuwiran sapagkat tayo po ay kanyang bubusugin. Kaya nawa, tuloy-tuloy lang po tayo sa pakikinig po. Samahan niyo pong lagi ang inyong lingkod sa ating pong salo-salo sa kanyang salita. Dito po sa Feasting on the Divine Verses. At ngayong gabing ito,
Ang panalangin ko po ay ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Muli po, magandang gabi po mga minamahal. Dito po natatapos ang ating pong Bible sharing ngayong gabing ito. I'm kind of homesick for a country to which I've never been before. No sad goodbye will there be spoken, for time won't matter anymore. Beautiful land, I'm longing for you. And someday, only I'll stand there, my home shall be eternal. Beautiful land, sweet Beulah land. I'm looking now across the river to where my friend shall be inside. There's just a few more weary days here to labor, and I shall take my heavenly flight. Beulah land, I'm longing for you. And someday, only I'll stand there, my home shall be eternal. Beulah land, Beulah land, Beulah land, sweet Beulah land. Thank you so much, Deacon Larry Lumanog. Bye everyone. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat.